Hindi gumana ang card ko para sa isang pakete ng coffee filter. Hindi TV, hindi bakasyon. Coffee filter lang. Numiti ng tipid ang kahera. Iyong niting pilit ng mga taong ayaw kang mapahiya. Pero parang spotlight pa rin ang dating sa akin. Ma'am, hindi po pumasok, sabi niya. Sinubukan ko ulit pero decline pa rin. Gumalaw ang pila sa likuran ko. May nagbuntong hininga. Nakatayo lang ako doon, nag-iisip. Hindi ito maaari. Malaki pa ang laman ng business account ko kahapon. Tabi muna ako. Inilabas ang phone at tinawagan ng bangko doon mismo sa tabi ng lalagyan ng mga chewing gum na parang ang buhay ko ay inisponsoran ng mga fluorescent light sa loob ng supermarket. Pagkatapos ng karaniwang pagpindot sa mga numero sa automated menu, sa wakas ay may sumagot na representative. Magandang araw, masiglang sabi niya. Paano ko po kayo matutulungan? Hindi gumagana ang business card ko, sabi ko. At hindi dapat ito mangyari. Narinig ko ang tunog ng pag-type. Pagkatapos, nagbago ang tono niya. Kaunti lang, pero sapat na para bumaliktad ang sikmura ko. Nakikita ko rito na may legal hold ang account ninyo, sabi niya. Ano? Isang lien, sagot niya. Naka-attach ito sa kumpanya nyo. Napakurap ako. Parang nabingi lang ako sandali. Lien sa negosyo ko? Opo, sabi niya. Pumasok ito ngayong umaga. Naka-freeze ang account. Tinitigan ko ang sahig ng tindahan na parang doon ko makukuha ang paliwanag. Sino ang nagsampa? Tanong ko. Huminto siya. Hindi ko po masasabi kung sino, pero ang filing ay tumutukoy sa isang case number sa opisina ng clerk of court. Pagkatapos ay idinagdag niya ng parang wala lang. At ma'am, apektado nito ang lahat ng outgoing payments. Lahat ng outgoing payments. Isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Ang swelduhan bukas ng umaga. Kung hindi papasok ang sweldo, hindi lang ako basta mapapahiya sa kahera. Ako ay isang may-ari ng negosyo na may mga empleyadong may mga babayarang upa, mga anak na nag-aral, bayad sa motor, at walang pasensya sa mga dahilan. Iniwan ko ang mga coffee filter sa counter at lumabas na parang pinipigilan ang sariling tumakbo. Sa loob ng kotse, tinawagan ko ang bookkeeper ko. Tess, sabi ko, tingnan mo ang account ngayon din. Sabihin mong nagkakamali lang ako. Hindi man lang siya bumate. Bumuntong hininga lang siya at nagsabing, naka-freeze, di ba? Humigpit ang hawak ko sa manibela. Paano mo nalaman? Dahil nakatanggap ako ng alert 10 minuto na ang nakalipas, sabi niya. Sabi rito, legal hold, lien. Nanlamig ang dibdib ko. Tess, ang swelduhan ay bukas ng 9:00 ng umaga. Alam ko, sabi niya. Kaya nga hindi ako sumisigaw. Sinasabi ko lang sa'yo na kailangan nating maayos ito ngayong araw. Maayos na yung araw. Pagkatapos, nag-vibrate ang phone ko dahil sa isang papasok na tawag. At bago ko ba mantingnan, alam ko na kung sino yon dahil mahilig ang tadhana sa maling timing. Ang kuya ko, si Mateo. Sinagot ko. Ang boses niya ay kasing tamis ng asukal. Huy! Sabi niya. Ganoon ang laging tunog niya kapag iniisip niyang siya ang may hawak ng kutsilyo. Kumusta ang negosyo? Hindi ako sumagot. Tuloy-tuloy lang siya. Balita ko, nahihirapan ka na raw. Sabi niya na parang ang salitang yon ay nakakaaliw. Kaya nga tinutulungan kita. Walang anuman. Nagnait-nait ang ngipin ko. Kuya Mateo, sabi ko.
May isinampa ka ba laban sa kumpanya ko? Isang mahinang tawa. Diyos ko naman, sabi niya. Huwag kang madrama. Papel lang yan. Papel na nag-freeze sa account ko, sabi ko. Ibinalita niya ang boses niya na parang nagbibigay ng sikreto. Magiging okay ka rin, sabi niya. Maliban na lang kung hindi ka makapagpasweldo. Katahimikan. Iyon ang punto. Gusto niyang matakot ako. Gusto niyang mawalan ako ng pag-asa. Gusto niyang tawagan ko siya pagkaraan ng isang oras. Nagmamakaawa na ayusin niya ito para makapaglagay siya ng presyo sa dignidad ko. At pagkatapos ay sinabi niya ito ng mahina at kampante. Halos parang naiinip pa siya. Dapat ibenta mo na lang yan ng mabilis. Fire sale. Ako na mismo ang kukuha sa iyo. Nandun na ang lahat. Ang buong plano sa isang hininga. I-freeze ang mga account ko, takutin ako bago ang swelduhan, at pilitin akong ibenta ang negosyo sa murang halaga. Mas mabuti kung sa kanya. Huminga ako ng malalim. Hindi dahil kalmado ako, kundi dahil may natutunan ako tungkol sa kuya ko. Kapag ganito siya kayabang, karaniwang may nakaligtaan siya. I-text mo sa akin ang case number, sabi ko. Tumawa na naman siya. Bakit? Para makapag-abogado ka? Hindi, sabi ko. Para maipakita ko sa clerk of court na nagsisinungaling ka. Tumalas ang tono niya. Ano ka mo? Ako na ang bahala, sabi ko at ibinaba ang tawag. Dumiretso ako sa opisina ng clerk of court sa City Hall. Hindi bukas. Nayon ko kakausapin ang kahit sino. Ang waiting area ay amoy papel at lumang kape at may karatula sa pader na nagsasabing walang legal na payo ang ibinibigay rito sa malalaking letra na parang isang banta. Nang ako na ang susunod, humarap ako sa counter. Kailangan kong tingnan ang lien na isinampa laban sa negosyo ko, sabi ko. Naka-freeze ang bank account ko. Ang clerk, isang babaeng nasa 40, maayos ang buhok, pagod ang mga mata, ay nag-type sa pangalan ng kumpanya. I-spell niyo po, sabi niya. Ginawa ko. Mas lalo siyang nag-type. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha niya, pero bumagal ang mga daliri niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May nakasampang lien, sabi niya, at agresibo ito. Sino ang nagsampa? Tanong ko. Nag-alinlangan siya. Public record naman ito. Masasabi ko ang pangalan. Nag-click siya ulit, pagkatapos ay binasa ang pangalan. At kahit inaasahan ko na, ang marinig ito ng malakas ay nagpabaliktad pa rin sa sikmura ko. Isinampa ni Mateo Llamas, ang kuya ko. Tiningnan ako ng clerk na parang nag-iisip kung maawa ba siya o magiging profesional na lang. Pinili ko ang pagiging profesional. Maaari ko bang makita ang filing? Tanong ko. Ni-print niya ito at iniabot sa ilalim ng salamin. Mabilis kong tiningnan ng unang pahina. Case number, mga petsa, ang halaga ng claim, lahat ng madramang salita. At pagkatapos ay nakita ko ito. Ang isang detalye, ang maliit na bagay na hindi inakala ng kuya ko na mahalaga. Tumingin ako ulit sa clerk. Maaari niyo bang tingnan ng linya kung saan nakalista ang legal entity ng debtor? Tanong ko. Kumunot ang noo niya at lumapit sa screen. Pagkatapos ay iniabot ko ang isang dokumento sa counter. Isang pahina lang, malinis at may tatak. Binasa ng clerk ang unang linya. Nabuksan ang bibig niya at ang tipid na niting kanina pa niya ipinapakita ay nawala dahil ang dokumento ay hindi nagsasaad ng gusto ng kuya ko. Iba ang nakasulat. Isang bagay na penal. Isang bagay na magpapawalang bisa sa linya.
At hindi ko na kailangang itaas ang boses ko nang sabihin ko ang mga salitang malapit nang sumira sa araw ng kuya ko. Naibenta ko na yon. Tinapik ko ang pahina. Tinitigan ng clerk ang papel na parang personal siyang na-offend nito. Pagkatapos ay binasa niya ulit ang unang linya, mas mabagal. Asset Purchase Agreement, bulong niya. Ang mga mata niya ay bumaba sa susunod na linya at natigilan siya. Effective date, 3 linggo na ang nakalipas. Tumingin siya sa akin ng maingat na yun. Sinasabi niyo po bang naibenta niyo na ang negosyo? Sinasabi ko. Sagot ko, pinapanatiling pantay ang boses. Na naibenta ko na ang mga asset at nailipat na ang operasyon. Ang pangalan ng kumpanya na isinampa niya ay hindi na ang nagpapatakbo ng swelduhan. Hindi tumanggo ang clerk dahil naintindihan niya. Tumanggo siya dahil nakakita na siya ng ganitong uri ng gulo noon pa. Away pamilya na ginagamit ang mga legal na papel bilang armas. Inilipat niya ang tingin sa Lian, pagkatapos ay bumalik sa aking papel. At pagkatapos ay may ginawa siyang nagsabi sa akin na magbabago na ang lahat. Iniharap niya ang kanyang monitor ng bahagya palayo sa bintana ng publiko. Hindi dahil may itinatago siya sa akin, kundi dahil bubuksan niya ang mga detalyeng ayaw niyang makita ng iba. Ano po ang legal entity name ng negosyo niyo? Tanong niya. Sumagot ako. Nag-type siya. Okay, sabi niya. Ang kuya niyo ay nagsampa ng lien laban sa Lamas & Company Services Corporation. Napakurap ako. Dahil ang operating entity ko, ang tunay na kumpanya ko, ay hindi na yon. Nagsampa ang kuya ko laban sa lumang pangalan. Ang pangalang ginamit namin noong mga nakaraang taon bago ko inayos ang mga buwis at liability. Parang sinusubukan niyang lagyan ng lock ang gulong ng kotseng na ibenta ko na at napalitan na, at inaasahang hihinto ang bagong kotse sa pagtakbo. Bumuntong hininga ang clerk, maikli at inis. So, nagsampa siya laban sa maling entity, sabi niya. At higit pa riyan, sagot ko. Sinadya niya ito. Gusto niyong magpanik ang bangko at i-freeze ang lahat bago pa may magtanong. Tumaas ang kilay ng clerk dahil sinabi ko ang katotohanan ng direkta. At ang nakakatakot ay hindi siya tumutol. Tinapik niya ang printout ng lien gamit ang kanyang ballpen. Ito, sabi niya, ay ang tinatawag na UCC filing. Itinaas ko ang aking kamay ng dahan-dahan, hindi bastos, kundi practical lang. Maaari niyo po bang ipaliwanag na parang hindi ako abogado? Tanong ko. Huminto siya. Pagkatapos ay ibinigay ang pinakasimpleng paliwanag. Karaniwan, isa itong pampublikong claim, sabi niya. May nagsasabi na may karapatan ako sa mga gamit mo. Nakikita ito ng mga bangko at minsan ay nag-i-freeze muna bago magtanong. Tumango ako. Iyon ang nangyari. Nag-click ulit ang clerk at naglista ng halaga. Sabi niya ay malaki ito at minarkahan bilang urgent. Kaya nag-react ang bangko ko. Nagnitnit ang bagang ko. Dahil ang swelduhan ay bukas na. Ang mga mata ng clerk ay sumingkit na parang bigla niyang kinamuhian ang kuya ko. Tama, sabi niya. Tiniempo niya. Kinuha niya ang isang tatak pero huminto. Hindi ko pwedeng bawiin ang freeze ng bangko mula rito, sabi niya. Pero bibigyan kita ng isang bagay na makapangyarihan. Iniharap niya ang monitor sa kanya, nag-type ng mabilis at nag-print ng isang pahinang summary. Pagkatapos ay tinatakan niya ito. Certified Record Summary. Debtor Entity. Lamas & Company Services Corp. Status: inactive/not current.
Operating entity filing. Disputed/notice of error requested. Inilaan niya ito sa akin sa slot. Eto, sabi niya, ang dadalhin mo sa bangko. Sinasabi nito sa kanila na maling bagay ang na-freeze nila. Tiningnan ko ang papel na parang oxygen ito. Maari niyo rin bang sabihin sa akin kung paano niya ito isinampa? Tanong ko. Tumingin ang clerk sa akin. Ibig niyo bang sabihin personal o online? Opo. Nag-click siya ulit. Pagkatapos ay nanahimik siya. Isinampa niya ito ng electronic at sinabing kaninang 6:12 ng umaga. 6:12 ng umaga. Gising na ang kuya ko bago pa sumikat ang araw. Para lang sirain ang araw ko. Ang detalyeng iyon ay hindi nagpaiyak sa akin. Ginawa akong mas focus. Maaari ko bang makuha ang submission details? Tanong ko. Kumunot ang noo ng clerk. Ang ilan dyan ay internal na. Hindi ko hinihingi ang mga notes nyo, sabi ko. Hinihingi ko ang anumang nasa public record, anumang nag-uugnay sa kanya sa filing. Nag-isip ang clerk. Pagkatapos ay nagprint ng isa pang pahina. Receipt style, pangalan ng nagsampa, timestamp ng filing, email na naka-attach sa submission, paraan ng pagbabayad, huling 4 na numero. Iniabot niya ito. Ito lang ang kaya kong ibigay, sabi niya. Sapat na yun. Dahil ngayon ay may ebidensya na ako na maling entity ang tinarget ng lien. Isang sertipikadong summary para i-unfreeze ang bangko at isang timestamp na nagpapakita na isinampa ito ng kuya ko sa madaling araw. Hindi yun drama. Yun ay bakas ng krimen. Nag-vibrate na naman ang phone ko. Text galing kay Mateo. TikTok, bukas na ang swelduhan. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Tinitigan ko ito. Pagkatapos ay ipinakita sa clerk sa likod ng salamin. Binasa niya ito at humigpit ang kanyang ekspresyon. Matapang siya, sabi niya. Ito ang leverage niya, sagot ko. Pinipilit niyang pabentahin ako. Tumango ang clerk, pagkatapos ay lumapit at ibinaba ang boses. Makinig ka, sabi niya. Kung nagsampa siya ng dokumento na may maling impormasyon para manghimasok sa iyong banking, seryosong bagay yan. Huminga ako ng malalim. Hindi ako naghahanap ng higante. Naghahanap lang ako ng pinakamabilis na paraan para matigil ang pagdurugo. Saan ako pwedeng magsampa ng correction o dispute? Tanong ko. Itinulo niya ang isang papel sa likod ng counter. Dito lang din, sabi niya. Pero kailangan mo ring makausap ang legal department ng bangko mo. Tumanggo ako, kinuha ang aking mga papel at lumabas. Sa parking lot, tinawagan ko ang aking bangko. Sa pagkakataong ito, hindi ko tinanong kung ano ang nangyari. Sabi ko, meron akong certified record summary na nagpapakita na maling entity ang na-freeze ninyo at kailangan ko ng supervisor ngayon din. Agad na nagbago ang tono ng rep. Sandali lang po. Pagkalipas ng 1 minuto, isang mas malalim na boses ang sumagot. Ito si Danilo mula sa Legal Operations, sabi niya. Anong meron ka? Tiningan ko ang may tatak na pahina, pagkatapos ay ang text ng kuya ko, at naramdaman kong may mga bagay na nabubuo sa isip ko. Danilo, sabi ko, ang kuya ko ay nagsampa ng lien kaninang 6:00 at 12:00 ng umaga para pilitin akong magbenta bago ang swelduhan. Isinampa niya ito laban sa isang inactive na entity. Mayroon akong sertipikadong katibayan at kailangan ninyong alisin ang hold na yung araw. Katahimikan. Pagkatapos ay maingat siyang nagsalita. Ay email mo sa akin na yun din. Ginawa ko.
Ilang segundo lang, sumagot siya. Natanggap ko na. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang pangungusap na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ma'am, ang filing na ito ay may kasamang collateral description. Ano ang nakasulat? Tanong ko. Huminto si Danilo. Hindi lang business asset ang nakalista, sabi niya. May nakasulat ding personal guarantee na naka-attach sa pangalan niyo. Bumagsak ang loob ko dahil hindi lang sinubukan ng kuya ko na i-freeze ang kumpanya ko. Sinubukan niya ring pasukin ang personal kong buhay. At kung inilagay niya ang pangalan ko sa isang personal guarantee na hindi naman umiiral, iyon ang uri ng detalye na hindi lang basta itinatama, kundi iniimbestigahan. Nakaupo ako sa kotse sa labas ng opisina ng clerk na may hawak na summary sa tabi ko na parang life jacket. Pagkatapos ay naulit ang boses ni Danilo sa isip ko. May nakasulat ding personal guarantee na naka-attach sa pangalan nyo. Isang personal guarantee. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay kung hindi makakabayad ang negosyo, ikaw mismo ang magbabayad. Hindi ang kumpanya, kundi ikaw. At patawad, baka sira lang ang sense of humor ko, pero ang unang naisip ko ay, kailan ba ako pumirma ng dokumento na nangangakong babayaran ko ang kuya ko? Sa anong mundo? Agad kong tinawagan si Danilo. Danilo, sabi ko, wala akong pinirmahang kahit anong personal guarantee sa kanya, kahit kailan. Hindi siya nakipagtalo. Naniniwala ako sa'yo, sabi niya. Pero kailangan mong maintindihan ang nakikita ko. Huminto siya. Ang filing na ito ay isinulat para takutin ang mga bangko. Idinisenyo ito para mag-trigger ng freeze bago pa may magtanong. Oo, sabi ko. Iyan ang punto. Swelduhan na bukas. Alam ko, sagot niya. Kaya nga hindi ko pa ibinababa ang tawag. Salamat sa kanya dahil maraming tao ang magsasabing mag-fill out lang ng form at ipapasa ako sa customer service. Sabi ni Danilo, may katibayan ka ba na naibenta mo na ang mga asset ng negosyo at hindi ka personal na konektado rito? Meron akong purchase agreement, sabi ko. Ipadala mo, sagot niya. Ngayon din. Kaya ginawa ko. Binuksan ko ang email thread ng aking closing documents, inattach ang pinirmahang asset purchase page, ang may effective date, at pinindot ang send. Pagkatapos ay idinagdag ko ang maliit na pahina na halos hindi ko na isama. Ang ipinilit ng abogado ko na dapat ay nakaprint ako. Release of Personal Guarantees. Isang maikling sulat mula sa dati kong bangko noong araw na nailipat ang lahat. Hindi ang grande, pero sapat na opisyal para sirain ang kasinungalingan ng kahit sino. Nanahimik si Danilo ng ilang segundo. Narinig ko ang pag-click at pag-scroll niya. Pagkatapos ay sinabi niya, okay. Ang isang salitang iyon ay parang sariwang hangin. Okay, ulit ko. Okay, sabi niya ulit, masigurado na. Malinis ito. May petsa ka ng benta, may release letter ka, at ang kuya mo ay nagsampa laban sa isang inactive entity. Mabuti, sabi ko. Kaya i-unfreeze nyo na? Ginagawa ko na, sagot niya. Pero makinig ka, hindi lang basta palpak ang pagkakasampa ng kuya mo. Agresibo ito. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi lang equipment ng negosyo ang inilista niya, sabi niya. Sinubukan niyang makuha ang kahit anong mukhang sayo. Pagkatapos ay idinagdag niya ng maingat at inilagay niya ang pangalan mo sa paraang magmumukhang pumirma ka ng isang bagay. Nagnangit-nangit ang bagang ko. Pinek niya.
Hindi ko pa sinasabi yan, sabi ni Danilo. Sinasabi ko lang na kailangan kong i-verify ang nakikita ko bago ko alisin ang hold. Dahil kung mali ang pagtanggal ko nito, tatakbo siya pabalik sa korte at magsasampa ng iba pang bagay mamayang gabi. Tinamaan ako doon dahil, syempre, gagawin niya yon. Hindi gusto ni Mateo ang natatalo. Gusto niyang ubusin ang pasensya ng mga tao hanggang sa sumuko sila. Danilo, sabi ko, sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Hindi siya nag-atubili. 2 bagay, sabi niya. Una, ang contact ng payroll provider mo. Pangalawa, kailangan mong pumunta sa isang branch na may dalang ID kung hihilingin ng fraud team namin. Dahil gusto naming i-lock ang profile mo para hindi siya makatawag at magpanggap na ikaw. Habang sinasabi niya yun, nag-vibrate na naman ang phone ko. Isang text mula kay Mateo. Huling pagkakataon, ibenta mo na sa akin at aayusin ko ang lien. Napatawa talaga ako. Isang maikli at tuyong tawa dahil parang isinusulat niya ang kanyang motibo sa neon light. Ipinasa ko ang screenshot kay Danilo. Walang salita, walang komento. Heto lang. Ito ang tulong mo. Bumuntong hininga si Danilo. Salamat, sabi niya. Malaking tulong ito. Pagkatapos ay nagbago ang tono niya na parang may natanggap siya sa screen niya. Sandali lang, sabi niya. May note akong natatanggap mula sa call center namin. Naghintay ako. Bumalik siya na may panggusap na nagpalamig sa balat ko. Tinawagan kami ng kuya mo, sabi niya. Ano? Tumawag siya sa lien release line, sabi niya. At ipinakilala ang sarili niya bilang authorized business manager mo. Sinubukan niyang panatilihin ang freeze. Napatingin ako sa harap, nakapikit, dahil ang kapal ng mukha niya ay halos kahanga-hanga na. Halos. Nagpatuloy si Danilo, wala nang emosyon sa boses. Itinanong din niya kung kailan matatanggal ang hold at saan mapupunta ang pondo kapag naproseso na ang suwelduhan. Naramdaman ko ang pagsikip ng lalamunan ko. Kaya hindi lang niya ako sinusubukang saktan, sabi ko. Sinusubukan niyang makuha ang pera. Oo, sagot ni Danilo. Kaya naman ilalak na namin ang lahat. Huminto siya at pagkatapos ay nagsabi, maari ko nang alisin ang hold na naka-attach sa inactive entity ngayong araw. Pero bago ko gawin yun, may isa pang problema. Humigpit na naman ng hawak ko sa manibela. Anong problema? Hindi agad sumagot si Danilo. Parang binabasa niya ito ng direkta sa screen. May pangalawang filing, dahan-dahan niyang sabi. Bumagsak ang loob ko. Hindi, bulong ko. Oo, sabi niya. Isinampa 8 minuto na ang nakalipas. Laban sa alin? Laban sa operating company mo. Ang nagpapatakbo ng swelduhan. Ang kailangan ni Mateo na tamaan para talagang magpanik ka. Mas humina ang boses ni Danilo. At sa pagkakataong ito, may inattach siyang dokumento. Tumibok ng malakas ang puso ko. Anong dokumento? Huminto si Danilo. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpahinto sa buong katawan ko. Isang personal guarantee PDF na may pirma mo. Hindi ako makapagsalita dahil kilala ko ang pirmang yun. Kilala ko ang sarili kong sulat kamay, gaya ng pagkilala ko sa sarili kong mukha. At kung pineke niya iyon, hindi na lang ito isang stunt para pilitin akong magbenta. Ito ay isang linyang hindi na niya mababawi. Hindi hinayaan ni Danilo na tumagal ang katahimikan. Kailangan mong pumunta rito, sabi niya. Na yun din, gusto ng fraud investigator namin na tingnan mo ang pirmang yun ng personal. Pagkatapos,
ay idinagdag niya ng matalas at sigurado. Dahil kung peke ang dokumentong yun, hindi lang basta pagtanggal ng hold ang gagawin natin. Bubuo tayo ng kaso. Hindi ako umuwi. Hindi ko na pinag-isipan. Dumiretso ako sa pinakamalapit na branch na parang ang negosyo ko ay nag-aagaw buhay at ang lobby na lang ang tanging benda. Hapon na noon, may mga taong nagdedeposito ng tseke, nagtatalo tungkol sa overdraft fees, namumuhay ng normal. Habang ako, naglalakad papasok na may dalang folder ng mga record, isang deadline ng swelduhan na nakabitin, at isang kuya na malinaw na gumising at piniling manggulo. Sa front desk, sabi ko, nandito ako para kay Danilo, Legal Operations. Sabi niya pumunta ako ngayon. Nanlaki ang mata ng empleyado na parang ang pangalang iyon ay nangangahulugang huwag mong patagalin ang taong ito at kinuha ang telepono. Pagkaraan ng 2 minuto, isang babae ang lumabas mula sa isang opisina sa gilid. Marahil ay nasa kalagitnaan ng 50 segundo. Nakasuit, mahinahon ang boses. Ako si Mrs. Rosario Santos, sabi niya. Fraud Investigations. Nagkamay kami at tiningnan niya ako sa mata na parang sinusukat kung hihimatayin ba ako o magfo-focus. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Sa loob ng opisina, isinara niya ang pinto at binuksan ang laptop. Okay, sabi niya. Ipakikita ko sa iyo ang naka-attach sa pangalawang filing. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay iniharap niya ang screen sa akin. Isang PDF. Ang titulo sa itaas, Personal Guarantee. Sa ilalim nito, ang mga text, maayos ang pagkaka-format, ang uri ng peking dokumento na nagmumukhang boring para walang magtanong. At sa ibaba, isang pirma. Ang pirma ko. O kahit paano, isang bagay na pilit na ginagaya ito. Pinanood ni Mrs. Santos ang mukha ko. Sa'yo ba ito? Tanong niya. Lumapit ako. Hindi ko kailangan ng 10 segundo. Hindi. Sabi ko. Copy ito. Nagtaas siya ng kilay. Ipaliwanag mo. Pirma ko ito, sabi ko. Pero hindi ito pinirmahan. Ipinaste ito. Itinuro ko ang dulo ng mga letra. May maliliit na pixelation na parang kinuha mula sa ibang lugar at inilagay sa pahina. At ang petsang ito, dagdag ko, tinatapik ang linya, ay mali. Wala ako sa bansa noong araw na yon. Taya kong patunayan. Tumango si Mrs. Santos. Mabuti, sabi niya. Dahil ang system din namin ay minarkahan ito bilang kahina-hinala. Nag-click siya sa ibang tab. At dito, nagkamali ang kuya mo, sabi niya. Humigpit ang sikmura ko. Anong detalye? Ni-zoom ni Mrs. Santos ang isang bahagi ng filing na naglilista ng debtor. Tingnan mo ang pangalan ng entity, sabi niya. Binasa ko ito. Pagkatapos ay napakurap ako dahil malapit ito. Malapit na sapat para takutin ang bangko, pero hindi eksakto. Isinampa niya ito sa ilalim ng pangalan na mukhang operating company ko, pero hindi ang legal na pangalan sa account namin. May isang salitang mali, may isang komang kulang, may isang Inc. kung saan dapat ay Corp. Parang pineke niya ang sobre, pero hindi ang sulat sa loob. Sumandal si Mrs. Santos. Mabilis mag-freeze ang mga bangko kapag nakakakita ng lean language, sabi niya. Pero kapag vinalidate namin, malaking bagay ang pagkakamaling yan. Huminga ako ng malalim. So, matatanggal niya na? Maaari naming alisin ang hold dahil sa maling label ng debtor, sabi niya. Oo, at maaari naming ilock ang profile mo para wala nang makakatawag at magpapanggap na ikaw. Huminto siya pero nagdagdag.
Pero may isa pang piraso na itatago namin. Nag-click siya ulit at inilabas ang filing metadata. Submission email, sabi niya. IP address, timestamp. Iniharap niya ang screen ng bahagya sa akin. Isinampa mula sa isang residential IP, sabi niya. Hindi mula sa isang law firm. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ibig sabihin, siya mismo ang gumawa nito, sabi niya. Nagnit-nit ang bagang ko. Itinaas ni Mrs. Santos ang kanyang kamay ng kalmado. Heto ang mangyayari, sabi niya. Gagawa tayo ng 3 bagay. Una, tatanggalin ang hold para makatakbo ang swelduhan. Pangalawa, maglalagay kami ng fraud warning at hihilingin ang in-person verification para sa anumang request tungkol sa lien sa iyong mga account. Pangatlo, sabi niya, bumababa ng bahagya ang boses. Magpapadala kami ng referral packet sa aming legal team dahil hindi na ito karaniwang away pamilya. Ito ay tangkang financial interference. Nag-vibrate na naman ang phone ko. Tumatawag si Mateo. Hindi ko sinagot. Nakita ni Mrs. Santos ang screen. Huwag, sabi niya agad. Hindi pa ngayon. Tiningnan ko siya. Bakit? Dahil kung tumatawag siya, sabi ni Mrs. Santos. Ibig sabihin, iniisip niyang gumagana pa rin ang hold. Kumuha siya sa drawer ng isang maliit na form. Gusto kong permahan mo ito, sabi niya. Pinahihintulutan kaming magsalita ng direkta tungkol sa status ng account mo nang walang ibang makikialam. Pumirma ako. Tunay na pirma. Ballpen sa papel, walang pixels. Tumanggo si Mrs. Santos. Pagkatapos ay nag-type ng mabilis. Okay, sabi niya. Ipinapadala ko na ang release order internally. Pinanood ko siyang pindutin ng enter. Pagkatapos ay tumingin siya at nagsabi ng isang bagay na nagpaupo sa akin ng tuwid. Kinuha ko rin ang UCC filing receipt, ang paraan ng pagbabayad na ginamit. Huminto siya at iniharap ang screen. Tumutugma sa isang card na nagtatapos sa 4,916. Ang huling 4 na numero ng card ng kuya ko. Nakita ko na yon ng daan-daang beses sa mga resibo ng pamilya. Hindi yon alam ni Mrs. Santos, pero hindi na niya kailangang malaman dahil idinagdag niya. At kung sino man ang nagsampa nito, ginamit ang pangalang Mateo Llamas. Eksakto. Walang typo, walang alias. Huminga ako ng malalim at kontrolado. Kaya itinali niya ang sarili niya rito, sabi ko. Tumango si Mrs. Santos. Malinis na malinis, sagot niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa oras sa pader. Swelduhan bukas ng 9:00, sabi niya. Maalis na ang hold sa loob ng 1 oras. Ako na mismo ang maglalakad nito. At pagkatapos, parang mahilig ang tadhana sa irony, nag-vibrate ang phone ko sa isang text mula kay Mateo. Hindi mo ito mapipigilan. May bayan na akong nakapila. Tiningnan nito ni Mrs. Santos nang iabot ko ang phone sa kanya. Hindi siya gumiti. Sabi lang niya ng mahina, hindi niya sinusubukang bilhin ang negosyo mo. Sinusubukan niyang bilhin ang takot mo. Pagkatapos ay tumayo siya at binuksan ang pinto at tinawag ang isang tao. Isang matangkad na lalaki na may badge lanyard, neutral ang ekspresyon, may dalang printed sheet. Ipinakilala niya ang sarili bilang June, branch security. Inabot ni Mrs. Santos ang printout sa kanya. June, sabi niya, kung may pumasok na nagtatanong tungkol sa lien payout o release, kailangan ko ng ID at gusto kong nandun ka sa kwarto. Tumunggo si June. Pagkatapos ay tumingin sa akin. May tsansa bang pumunta siya rito? Tanong niya. Hindi agad ako sumagot
dahil mahilig ang kuya ko sa mga dramang eksena. At bago pa ako makapagsalita, umilaw na naman ang front desk phone. Ang boses ng receptionist ay narinig sa intercom. Tensyonado. Mrs. Santos, may babae. Ay, may lalaki po pala sa labas. Sabi niya pamilya siya at nagpupumilit na makausap ang fraud department. Nagkatinginan kami ni Mrs. Santos. Walang gulat, kumpirmasyon lang. Siya na yun, sabi ni Mrs. Santos. Kinuha niya ang folder ko, at sinabi ang pangungusap na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Tapusin natin ito ng maayos. Naglakad kami papunta sa lobby at naririnig ko na ang boses ni Mateo na umaalingaw sa hallway. Malakas, kampante, umarte para sa mga estrangjero na parang paborito niyang libangan. Pagdating namin sa lobby, si Mateo ay may sarili ng maliit na audience. Hindi dahil may pakialam sila sa kanya, kundi dahil ang mga maingay na tao ay nakakakuha ng atensyon. Nakatayo siya malapit sa pila ng teller, naka-cross arms, nagsasalita na parang sa kanya ang gusali. Wala akong pakialam kung sino ang kailangan niya tawagan, sigaw niya. Isinampa ko ang dapat isampa. Ibebenta na ang negosyong yan. Nandito lang ako para siguruhing mananatili ang freeze. Naglakad si Mrs. Santos ng kalmado. Walang pagmamadali, walang emosyon. Sir, sabi niya sa matatag na boses. Ako si Mrs. Rosario Santos, Fraud Investigations. Maaari tayong mag-usap sa isang pribadong opisina. Lumingon si Mateo, nakita ako, at ang mukha niya ay naging pangit ang ekspresyon. Diyos ko naman, pangungutya niya. Tingnan mong sarili mo, nagpapanggap pa ring biktima. Hindi nag-react si Mrs. Santos sa insulto. Tiningnan niya si Mateo at nagtanong ng isang malinis na tanong. Maaari ko bang makita ang ID niyo? Tumawa si Mateo. Seryoso? Lumapit si June ng kalahating hakbang, sapat na para linawin na hindi ito opsyonal. Humigpit ang ngiti ni Mateo. Dumukot siya sa pitaka niya, inilabas ang lisensya at ibinalibag sa kamay ni Mrs. Santos na parang isang hamon. Tiningnan nito ni Mrs. Santos, pagkatapos ay ibinalik. Salamat, sabi niya. Ngayon, bago tayo pumunta sa kahit saan, may pahintulot ba kayong magsalita tungkol sa business account ng kapatid nyo? Inirapan siya ni Mateo. Pamilya ako. Ang tono ni Mrs. Santos ay nanatiling kalmado. Hindi yon isang pahintulot, sabi niya. Meron ba kayong signed power of attorney? Corporate resolution? Kahit ano? Nagningitit ang bagang ni Mateo. Masyado kayong madrama, sigaw niya. Ang filing ay public record. Kailangang i-freeze ng bangko yan. Tumango si Mrs. Santos na parang narinig na niya ang pangungusap na iyon ng daan-daang beses. Hindi kapag ang filing ay tumatarget sa maling debtor entity, sabi niya. Napakurap si Mateo ng isang beses lang, at ang isang kurap na iyon ay nagsabi sa akin ng lahat. Hindi niya inakalang may magche-check. Nagpatuloy si Mrs. Santos, kalmado pa rin. Walang pangaral, puro katotohanan lang. Ang pangalawang filing na isinumitate nyo ay gumagamit ng entity name na hindi tumutugma sa aming account holder, sabi niya. Bukod pa rito, ang dokumentong inattach nyo ay nagpapakita ng mga sinyales ng manipulasyon. Tumawa si Mateo ng matalas at depensibo. Senyales? Nagbibiro ba kayo? Hindi nagumiti si Mrs. Santos. Mr. Llamas, itinago namin ang submission metadata niyo. Ang boses ni Mateo ay nanginig sa unang pagkakataon. Kaya, itinaas ni Mrs. Santos ang isang piraso ng papel. Nandoon ang timestamp, submission email, IP origin, at ang huling 4 na numero ng paraan ng pagbabayad.
Hindi binasa ni Mrs. Santos ang lahat na parang court reporter. Binasa niya ang isang linya ng dahan-dahan. Paraan ng pagbabayad na nagtatapos sa 4,916. Nagbago ang mukha ni Mateo. Hindi pa panic, kundi parang, "Teka, nakikita niyo pala yon?" Tiningnan siya ni Mrs. Santos. "Card niyo ba ito?" Tanong niya. Nabuksan ang bibig ni Mateo. Ang presensya ni June ay lalong bumigat sa tabi namin. Ang mga tao sa pila ng teller ay nanahimik na, nagpapanggap na hindi nakikinig habang nakikinig ang buong katawan. Sinubukan ni Mateo na magbago ng direksyon ng mabilis. "Kalokohan ito," sigaw niya. "Kahit card ko yon, walang ibig sabihin yon. Kailangan kong bayaran ng filing fee." Tumango si Mrs. Santos. "Tama," sabi niya. "Ibig sabihin, kayo ang nagsampa." Pagkatapos ay huminto siya. Maikling hinto, matalas ang epekto. "At kung ang naka-attach na guarantee ay peke," dagdag niya, "ibig sabihin ay nagsumit kayo ng wad na dokumento para manghimasok sa access sa bangko." Tumaas ang boses ni Mateo. "Hindi yun peke." Ang susunod na linya ni Mrs. Santos ay parang pinto na bumagsak. "Kung ganon, hindi kayo magrereklamo kung ipadala namin ito sa aming legal team," sabi niya. "Kasama ang IP at payment confirmation." Ang mga mata ni Mateo ay lumingon sa akin at sa isang segundo, natanggal ang maskara. Hindi galit, kundi takot dahil alam niya ang ginawa niya. Lumapit siya. Ang boses ay mahina at puno ng lason. Sinusubukan akong hilahin pabalik sa pribadong bullying na nakasanayan niya. "Ayusin mo ito," bulong niya. "O isinusumpa ko. Pagsisisihan mo ito." Hindi ko tinapatan ang lakas ng boses niya. Hindi ko siya binigyan ng away na gusto niya. Sinabi ko lang ang katotohanan. Maayos at mabagal. "Gusto mo akong mawalan ng pag-asa bago ang swelduhan?" Ngumisi si Mateo. "O ano ngayon? Hindi mo kayang magpatakbo ng negosyo?" Pinutol siya ni Mrs. Santos ng matalas. "Sapat na yan," sabi niya. "June, paki-escort si Mr. Llamas palabas." Sumigaw si Mateo. "Hindi niyo ako pwedeng paalisin." Hindi nakipagtalo si June. Lumapit lang siya ng mas malapit. Ang kamay ay itinuturo ang pinto. "Sir, kailangan niyo nang umalis ngayon din." Tumingin sa paligid si Mateo, umaasang may papanig sa kanya. Walang gumawa. Dahil ang lobby ng bangko ay hindi ang hapagkainan ng pamilya niyo. Hindi mo pwedeng i-bulldozer ang mga pulisya. Hindi mo pwedeng i-bully ang mga timestamp. Namula ang mukha ni Mateo. Hinablot niya ang gamit niya, pumunta sa pintuan at humarang pa rin bago lumabas. "Harassment ito!" sigaw niya. "Tatawagan ko ang abogado ko." Lumabas siya sa mga pinto at pagkatapos sa paraang napakaganda sa pagiging boring, inilock ni June ang security door sa likuran niya. Hindi madrama, sarado lang talaga. Huminga ng malalim si Mrs. Santos at humarap sa akin. "Okay," sabi niya. "Hetong opisyal na resulta." Iniabot niya sa akin ang isang printed confirmation. "Legal hold removed. Account unfrozen. Effective today. Restrictions. Lien-related changes require in-person verification." Pagkatapos ay iniabot niya ang pangalawang papel. "Referral packet initiated. Possible fraudulent filing/document alteration." Tinitigan ko ang unang pahina at naramdaman kong bumagsak ang tensyon sa balikat ko sa unang pagkakataon na yung araw. "Ang swelduhan?" tanong ko. Tumango si Mrs. Santos. "Papalakad na ang swelduhan." Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko na lamang pinipigilan ko pala.
Iyon ang panalong mahalaga. Hindi pride, hindi higante, kundi ang mabayaran ang mga tao. Nang gabing yun, nakaupo ako sa desk ko kasama ang bookkeeper kong si Tess sa speaker. Nakapasok na siya sa payroll system. Gumagalaw na ang pondo, sabi niya. Okay na tayo. Sumandal ako sa upuan at tinitigan ng kisame sandali. Pagkatapos ay nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Mateo. Akala mo nanalo ka? Hindi pa. Tinitigan ko ito. Pagkatapos ay ginawa ang lagi kong ginagawa ngayon. Isinave ito dahil palagi niyang ibinibigay sa akin ang ebidensya ng libre. At nagpadala ako ng isang email, isa lang, sa aking abogado na may 3 attachment. Ang hold removal confirmation ng bangko, ang metadata printout na ibinigay sa akin ni Mrs. Santos, at ang huling pagkakataon na text ni Mateo. Subject line, Mateo Llamas filing/payroll interference. Nang gabing yun, nilock ko ang opisina ko, pinatay ang mga ilaw at lumabas. Walang talumpate, walang victory lap, kundi isang tahimik na katiyakan. Hindi nakaligtaan ng kuya ko ang detalye dahil bobo siya. Nakaligtaan niya ito dahil inisip niyang sapat na ang pananakot. Pero ang takot ay hindi na nanalo laban sa tamang papel. At ngayong araw, ang papel ang nagwagi.